La disyerto na walang hanggan, na nagiging sanhi ng mga tao na hindi makaiwas sa katahimikan. Huwag magpanik, huwag matakot, magkakaroon ng solusyon. Sigaw ni Chris Wu. Paano natin ito sosolusyunan? Paano tayo makakabalik? Bakit napunta tayo sa mundong ito? Kahit ang boses ng kanyang kaibigan ay nanginginig, puno ng takot at pagkabahala. Ang kawalang katiyakan ay nagdudulot ng paggalang at takot sa ilang tao, habang sa iba naman ay nag-uudyok ng pagnanais na tuklasin. Si Chris Wu at Vince ay naglakad sa magkabilang panig ng siyam na higanteng bangkay ng dragon, papunta sa unahan, nais nilang makita ang sitwasyon sa paligid. Si Tina ay hindi kalayuan, tila medyo giniginaw, niyayakap ang kanyang mga braso, ang kanyang magandang mukha ay medyo mapatla, ngunit nananatiling kalmado, parang isang magandang lotes na nagniningning sa dilim. Habang dumadaan si Chris Wu, inaalok niya ang kanyang jacket sa kanya, ngunit sinabi lamang niya ng isang salamat, pagkatapos ay umiling bilang pagtanggi. Si Chris Wu ay hindi na nagdagdag ng anuman, hindi niya rin nais na magpabalik, isinuot ang jacket, at patuloy na naglakad kasama si Vince. Si Chris Wu ay hindi na nagdagdag ng anuman, hindi niya rin nais na magpabalik, isinuot ang jacket, at patuloy na naglakad kasama si Vince. Sa pag-iwas sa ilang higanteng bangkay ng dragon at mga kabaong na tanso, nakita nila si Kate ang kaibigan ni Tina mula sa Amerika na nagmamasid sa paligid, paminsan-minsan ay naglalabas ng ilang god. Sa tabi ng Five Colors altar ay may isang napakalaking batong lava, nakahiga sa lupa, umaabot ng 20 metro ang taas, ngunit hindi masyadong matarik, kaya't madali itong akyatin. Si Chris Wu ay may taas na mga 1.79 na metro, kahit na ang kanyang anyo ay mukhang napakamahinhin, sa katunayan siya ay napakamasigla, noong mga nakaraang taon siya ang pangunahing manlalaro ng koponan ng soccer ng paaralan, sa larangan ng soccer kadalasang tinatawag na Wildman. Samantalang si Vince ay talagang nababagay sa kanyang pangalan, may anyong bang back, ngunit hindi siya mataba, sa halip siya ay talagang malakas, isang matangkad at gwapong tao, ang kanyang mga braso ay maaaring ihambing sa mga taong may malalaking katawan. Ang dalawa ay may mahusay na pisikal na kondisyon, mabilis na umakyat sa malaking bato, hindi na kinakailangang mag-ingat sa pag-akyat, kundi diretsyong umakyat. Nakatayo sa malaking bato at tumitingin sa malayo, nakita lamang nila ang mga mahihinang liwanag sa madilim na espasyo, na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa dalawa. Malaki ang posibilidad na hindi na tayo makakabalik. Para sa pinakamabuting kaibigan, walang hindi maaaring sabihin, tuwirang sinabi ni Chris Wu ang kanyang hinala. Tiyak na hindi ito ang ating espasyo. Tunay na hindi ito ang ating espasyo. Kahit na si Vince ay karaniwang napaka-relaxed, kapag may mahahalagang pangyayari ay hindi siya nagbibiro, nakatingin siya sa mahihinang liwanag sa malayo, nakakunot ang noo at sinabi, "Sinasabi mo bang talagang may Diyos sa mundong ito?" Si Chris Wu ay tumingin din sa nakatagong liwanag sa malayo, sinabi, "Kahit na ang mga bangkay ng dragon ay nakikita natin, iniisip ko na kung talagang may Diyos na lumitaw sa harap natin, hindi na ako magugulat. Kung may isang Diyos na lumitaw sa harap, ano ang mangyayari?" Bulong ni Vince. Mula sa likuran ay narinig ang ingay. Si Kate na may taas na mga 1.9 na metro ay nagsimula ring umakyat sa malaking bato, nang makita niya ang grupo ng liwanag sa malayo, agad siyang sumigaw ng takot. "Purihin, ang mapagpala na Diyos, ako, nakita ko na ang liwanag." Ang kanyang Mandarin ay hindi gaanong maayos, pagkatapos ay lumingon siya at masiglang kumaway, sumisigaw kay Tina sa gitna ng mga tao, "Nakita ko na, ang liwanag. Nakita ko na, ang liwanag." Pagkatapos, siya ay bumaba mula sa malaking bato, tumakbo patungo kay Tina. Ang sigaw ni Kate ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat, maraming tao ang tumakbo patungo sa lugar na iyon. Si Vince ay tumingin kay Tina at Kate na magkasama sa hindi kalayuan, sinabi kay Chris Wu, "Ang puting lalaki na ito ba ay kasintahan ni T.I. Human? Paano ko alam? Talaga bang basta-basta na lang siyang susuko?" Si Vince ay nagbigay ng sarkastikong tingin sa kanya. "May mga bagay na kahit na maaari mong simulan muli, mahirap nang bumalik sa dati. Kahit na magkasama sa isang daan,
pero ilang tao ang muling naglalakad sa parehong daan, kahit na mayroon, hindi na ito ang pakiramdam na dati. Ang mga ito ay mga nakaraang pangyayari, ang tao ay dapat laging umusad. Umiling si Chris Wu, pagkatapos ay tila naisip ang isang bagay, ngumiti at sinabi, ikaw lang ang masaya, ang buhay sa gabi ay puno ng kulay. Ikaw lang ang masaya, ang buhay sa gabi ay puno ng kulay. Naiinis ako sa iyo, sino ba ang may mas masiglang buhay kaysa sa iyo? Si Vince ay tumingin kay Chris Wu, pagkatapos ay tumingin kay Tina sa malayo, sinabi. Ayon sa kutob ng mga lalaki, palagi kong nararamdaman na may mangyayaring bagay sa inyong dalawa. Huwag mong sirain ang aking reputasyon. Si Chris Wu ay ngumiti at sinabi, mayroon ka bang ika-6 na pandama tulad ng mga babae? Sa oras na ito, marahil sila na lamang dalawa ang makatawa, hindi sila mga taong negatibo. Kahit kailan ay mahirap silang magmukhang malungkot. Hindi nagtagal, maraming tao ang nakakyat na rin sa malaking bato, tumingin sa malayo, ang mahihinang liwanag ay kumikislap tulad ng mga alitaptap, tungtsuan sa madilim na espasyo, pumasok sa mga mata ng lahat. Ang liwanag ng araw ay hindi gaanong maliwanag, ngunit nagbigay ito ng pag-asa sa lahat, maraming mga babaeng estudyante ang sumigaw. Oh! Dahil sa likas na ugali ng tao, natatakot sa dilim, humahabol sa liwanag. Huwag sana tayong biguin, umaasa na magkakaroon ng himala. Ang lahat ay nag-akyat sa malaking bato, habang naglalakad patungo sa Five Colors Altar ay nag-uusap tungkol sa mga plano. Lahat dito ay napakabagong karanasan para sa atin, kahit na ang lugar na may liwanag sa unahan, lahat ay dapat mag-ingat. Si Vincent ay maingat na nagbigay ng ganitong mungkahi. Si Chua ay nanatiling kalmado. Sumagot, tama. Mas mabuting pumili ng ilang tao na mauuna upang magmasid. Sa katunayan ang lugar ng liwanag ay hindi naman masyadong malayo. Dapat tayong maging maingat sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang iba ay sumang-ayon. Ang daan sa unahan ay hindi maaring hulaan. Ang kakaibang sitwasyon, lahat ay dapat mag-ingat ng maayos. Boom! Biglang, narinig ang malakas na pagyanig, ang kabaong na tanso sa Five Colors Altar ay naglabas ng malalakas na tunog. Biglang, narinig ang malakas na pagyanig, ang kabaong na tanso sa Five Colors Altar ay naglabas ng malalakas na tunog. May nangyari ba? Parang narinig ko ang tunog mula sa loob ng kabaong na tanso. Sila'y ang babaeng kaibigan na pinakamalapit sa kabaong na tanso, ang kanyang mukha ay mapatla. Sinabi. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagbago ang mukha ng lahat. Dapat tandaan na sa loob ng kabaong na tanso ay may isa pang maliit na kabaong. Tanggalin ang e-book sa www.dtv-ebook.com. Kabanata 12, Win HOC. Huwag magsalita ng kung ano-ano, ang kabaong na tanso ay nahulog pabalik, ang takip ng kabaong ay hindi pa rin matatag, tiyak na ito ay kakagambala lamang. Si Leoning ay nagsalita ng kalmado, pinapanatili ang katahimikan ng lahat dito. Ang 9 na higanteng bangkay ng dragon ay umaabot ng 100 metro. Ang mga kaliskis ay mahigpit, ang mga liwanag ay kumikislap, nakahiga sa hindi kalayuan. Ang kabaong na tanso na 20 metro ang haba, nakapatong sa NG-Yusak na altar, nagdudulot ng labis na pagkabahala sa iba. Sa tingin ko dapat tayong sama-samang maghanap ng grupo ng liwanag sa unahan. Sang-ayon ako na dapat sabay-sabay tayong kumilos. Maraming tao ang nagmungkahi ng ganito. Malinaw na takot sila, halos walang sino man ang nais na manatili pa dito. Sa wakas, nagkasundo ang lahat, sama-samang naglakbay patungo sa pagtuklas ng liwanag na ito. Ang lupa dito ay gawa ng kulay kayumanggi at pulang lupa at mga pebbles. Malawak at malawak, paminsan-minsan ay may mga malalaking batong lava na nakatayo. Nang dumaan sila sa malaking batong inakyat kanina upang tumingin sa malayo, si Vandar ay nagulat na nagsalita, may mga nakasulat na salita sa malaking batong ito. May mga nakasulat na salita sa malaking batong ito. Nang lumibot sa harap ng malaking batong ito na nakaharap sa liwanag, malinaw na nakita ang dalawang napakalaking sinaunang titik na inukit sa batong ito. Bawat titik ay may taas na mga 5 hanggang 6 metro, matibay at makapangyarihan, parang dalawang galit na dragon na naglalaro.
Kung ikukumpara sa kasalukuyang estilo ng pagsulat, ito ay mas komplikado. Tiyak na ito ay inukit noong napakatagal na panahon, sa sinaunang panahon, hindi alam kung gaano nakatagal ito. Ang lahat ay nagtipon sa harap ng pader ng bato, nakatingin sa mga matitibay na sinaunang titik. Maraming tao ang nakakunot ang noo, nahihirapang maunawaan ang kahulugan nito. Ang sulat na ito ay tila Chongtin na wika, isa. Ang unang titik ay tiyak na win. Napansin ni Chua ang unang titik, siya'y nagangat ng kilay at bamulong. Sa wakas, saan tayo napadpad? Isa. Chongtin na wika, isang uri ng sinaunang sulat. Tama nga, ito ay Chongtin na wika. Ang dalawang titik na ito ay Win Hoc. Matapos makilala ni Chris Wu ang dalawang titik na ito, sinabi niya ito ng walang pag-iisip, mukhang kalmado siya. Ngunit ang kahulugan ng dalawang titik na ito ay talagang nagbigay ng matinding pagyanig sa kanyang puso. Win Hoc, paano magiging Win Hoc? Talagang hindi siya makapaniwala sa lahat ng ito, hindi maiwasang tumingin sa kalangitan, ngunit sa kabila ng kadiliman, wala namang mga bituin na lumilitaw. Win Hoc, ano ang ibig sabihin nito? Ang Win Hoc ba ay isang lugar? Maraming tao ang hindi rin makaintindi. Hindi alam ang kahulugan ng dalawang titik na ito. Matapos marinig ang dalawang salitang Win Hoc, si Chua ay parang si Chris Wu, naguluhan sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, sinabi. Win Win Hoc Wang, Lai Lai Lone Hoc, dalawa. Talaga bang? Wala tayong paraan para makabalik, dalawa. Ang mga ilaw ng apoy ay kumikislap, nag-aalangan. Ano ang ibig sabihin nito? Saan tayo narito? Ang lahat ay naguguluhan. Nang marinig ni Vincent ang salitang Win Hoc, agad niyang naunawaan ang kahulugan nito at ipinaliwanag sa lahat. Mukhang hindi ito sa daigdig. Ang kumikislap na apoy na ito, tinatawag na Win Hoc, ay tanda ng malas. Noong sinaunang panahon, tinawag ang Mars na Win Hoc. Sa napakaraming taon na ang nakalipas, matagal nang napansin ng mga sinaunang tao ang pulang kulay ng huling bituin, ang karaniwang liwanag nito ay nagbabago, kumikislap na parang apoy. Bukod dito, ang paggalaw nito sa kalangitan ay minsang mula kanluran patungong silangan, minsang mula silangan patungong kanluran, napakakomplikado ng sitwasyon, na nakakaakit sa tao. Ang mga ilaw ng apoy ay kumikislap, nag-aalangan, sa sinaunang panahon ay tinawag na Win Hoc. Ang mga hari noong sinaunang panahon ay superstitious, umiiwas sa masamang bituin na ito, naniniwala silang nagdadala ito ng malas. Tuwing lumilitaw ito, hindi ang punong ministro ang mawawalan ng posisyon kundi ang emperador ang mamamatay. Ang ganitong uri ng pamahiin ay hindi pinaniniwalaan ng mga susunod na henerasyon. Oh my God! Si Kate sa tabi ni Tina ay nag-aaksaya ng kanyang isip upang makinig, ngunit matapos maunawaan ang kahulugan ng dalawang salitang Win Hoc, siya'y nagkamot sa pulang lupa, habang tinatapik ang batong lava, hindi tumigil sa pagmamasid sa heolohiya, patuloy na sumisigaw. Paano ito nangyari? Maraming tao ang nakabukas ang bibig, hindi makapaniwala sa katotohanan sa kanilang harapan. Ang piraso ng pulang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay huling bituin, hindi na tayo nasa daigdig. Sino man ang makarinig ng resultang ito ay tiyak na maguguluhan, hindi ito makatwiran. Isang oras na ang nakalipas ay nasa tuktok ng bundok Tay, isang oras na ang nakalipas ay nakatayo na sa Win Hoc na sinaunang bituin, talagang parang isang kwentong pambata. Tatlo. Nagsasalita ng mga bagay na hindi ka panipaniwala. Si Liuning, may magandang katawan at kaakit-akit, sa oras na ito ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namutla, ang kanyang mga mata ay tumingin sa lahat, sinabi. Sa ngayon, nakita lang natin ang inukit na titik sa batong ito, hindi pa natin maitatag na tayo ay nasa Win Hoc na bituin. Ngunit, may nagsabi na sa huling bituin ay may pulang lupa at mga bato. Ang tanawin na nakikita natin ngayon ay hindi ba ganoon? Isang kaibigan na babae ang nagsasalita habang humihikbi. Ang sangkatauhan mula noong dekada 60 ng nakaraang siglo ay nagpadala na ng mga spacecraft upang galugarin ang Mars. At noong 1997,
ang Mars rover ay matagumpay na nakarating sa Mars. Sa halos 3 dekadang pagsisiyasat, nakakuha ang sangkatauhan ng napakaraming mahahalagang datos tungkol sa Mars. At matagal na nilang nauunawaan ito. Sa ilalim ng lupa ng Mars ay may malaking dami ng oxidized iron. At dahil sa matagal na pagkaka-expose sa ultraviolet rays, ang buong Mars ay tila isang mundo na kalaw-angin. Kapareho ng tanawin na nakikita natin sa harap natin. Paano kung talagang umalis na tayo sa Earth, at ngayon ay nakatayo sa ibang planeta? Isang kaibigan na lalaki ang mahigpit na humawak sa kanyang kamao, ang mga daliri ay naging asul. Kung talagang nasa Mars tayo, sa tingin ko ay wala tayong kakayahang mabuhay, wala tayong sapat na oxygen, at hindi angkop ang temperatura ng hangin. Kung talagang nasa Mars tayo, sa tingin ko ay wala tayong kakayahang mabuhay, wala tayong sapat na oxygen, at hindi angkop ang temperatura ng hangin. Sabi ni Tina, kahit na ang kanyang mukha ay mapatla, matapos sabihin ang mga salitang ito, nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa marami. Sabi ni Tina, kahit na ang kanyang mukha ay mapatla, matapos sabihin ang mga salitang ito, nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa marami. Sa prosesong ito, sina Chris Wu at Vince ay nanatiling kalmado, tiwala na hindi na sila nasa Earth, at wala nang mas masahol pa kaysa dito. Tiwala na hindi na sila nasa Earth, at wala nang mas masahol pa kaysa dito. Ano man ang mangyari sa susunod, ito na iyon. Ang lahat ay nanatili sa harap ng malaking bato na ito ng matagal, at sa wakas ay umalis, patuloy na naglalakad patungo sa mahina at malayo na liwanag. Ang lahat ay nanatili sa harap ng malaking bato na ito ng matagal, at sa wakas ay umalis, patuloy na naglalakad patungo sa mahina at malayo na liwanag. Ang lahat ay nanatili sa harap ng malaking bato na ito ng matagal, at sa wakas ay umalis, patuloy na naglalakad patungo sa mahina at malayo na liwanag. Mukhang hindi naman masyadong malayo, ngunit matapos ang higit sa 500 metro, hindi pa rin sila nakarerating sa kanilang destinasyon, at mukhang kailangan pa nilang maglakbay ng mas mahabang distansya. Ang lahat ay nag-usap ng tahimik, kakaunti ang nag-usap, tila mabigat ang pakiramdam, at takot na ang huling pag-asa sa unahan ay mawawala. Bang! Si Vince ay nag-angat ng isang piraso ng bato mula sa ilalim ng kanyang paa, na nagdulot ng alikabok. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya ng pagkabigla, napansin niyang ang batong ito ay tila isang piraso ng bubong. Totong ang bubong, nang kanyang pulutin ang kalahating piraso ng sirang bubong, agad niyang nakumpirma na ito ay gawa ng tao. Agad, maraming tao ang tumakbo upang suriin ang sirang bubong na ito, at hindi kaunti sa kanila ang nagpakita ng kasabikan. May mga piraso ng bubong na, tiyak na may mga estruktura, may mga tao. Agad, maraming tao ang tumakbo upang suriin ang sirang bubong na ito, at hindi kaunti sa kanila ang nagpakita ng kasabikan. May mga piraso ng bubong na, tiyak na may mga estruktura, may mga tao sa ibabaw ng lupa na ito, hindi lang ito basta isang makulay na altar. Nailigtas na tayo, tiyak na makakaligtas tayo. Ang negatibong damdamin ay humupa, at ang saya ay tumaas ng kaunti, nakita ng lahat ang pag-asa na maaari silang magpatuloy sa pamumuhay. Sa puntong ito, madilim na ang langit, at ang mga bituin ay kumikislap. Si Chris Wu ay tumingin sa kalangitan, napansin ang isang malabong bilog na nakasabit sa abot tanaw. Ang buwan ay kasing laki ng kalahati kumpara sa nakikita sa Earth, sapat na upang patunayan na hindi ito Earth. Sa ibang direksyon, may isang maliwanag na bituin na kasing laki ng kalahati kumpara sa nakikita sa Earth, sapat na upang patunayan na hindi ito Earth. Sa ibang direksyon, may isang maliwanag na bituin na kasing laki ng kamao, mas maliwanag kaysa sa karaniwang bituin, ngunit bahagyang malabo kumpara sa maliit na buwan, masyadong maliwanag para tawaging buwan, at masyadong maliit at malabo para tawaging bituin. Sina Chuani, Vincent, at Vander ay nakatayo hindi kalayuan, napansin nila ang kilos ni Chris Wu, at hindi nila napigilan ang pagtingala sa langit, nang makita ang dalawang maliwanag na buwan sa abot tanaw, agad silang nagbago ng anyo. Ano ito? Kahit nahanda na sila sa isip, ang mga mukha ng ilan ay puno ng pagkadismaya.
Ano ito? Kahit nahanda na sila sa isip, ang mga mukha ng ilan ay puno ng pagkadismaya. Naapektuhan ng mga ito, ang iba ay tumingin din sa langit, at agad nilang nakita ang 2 buwan na nakasabit sa himpapawid. Bakit ganito? Maraming tao ang hindi nakapagpigil na sumigaw. Ang huling pag-asa na makauwi ay nawasak, at walang paraan upang makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming mga kaibigan na babae ang humagulgol. Lahat ay malinaw na, sa puntong ito, talagang umalis na sila sa Earth, at wala ng paraan upang makabalik. Ang Mars ay may 2 satellite, katulad ng nakikita sa Earth, makikita ang buwan. Si Kate ay nagsalita sa hindi maayos na Mandarin, at pagkatapos ay mabilis na nagsalita sa Ingles, nagsimula ng makipag-usap kay Tina. Sa mga nakaraang dekada, maraming spacecraft ang nagpadala ng impormasyon tungkol sa Mars pabalik sa Earth. Ang Mars ay may 2 satellite, na mga napakaliit na katawan, dahil sa sobrang layo mula sa Earth patungo sa Mars, kon. Tinyor Chuyen Sinang Lai Ti Human. Sa mga nakaraang dekada, maraming spacecraft ang nagpadala ng impormasyon tungkol sa Mars pabalik sa Earth. Ang Mars ay may 2 satellite, na mga napakaliit na katawan, dahil sa sobrang layo mula sa Earth patungo sa Mars. Kung titingnan mula sa Mars, ang laki ng Phobos, satellite ng Mars, ay humigit kumulang kalahati kumpara sa buwan na nakikita mula sa Earth. Ang pangalawang satellite ay mas maliit, ngunit mas maliwanag kaysa sa ibang mga bituin, ito ay isang maliit na buwan. Matapos ipaliwanag ang mga teoryang ito tungkol sa Mars, ang lahat ay labis na nadismaya. Sa harap nila ay walang daan pabalik. Ang pangunahing misyon ngayon ay makahanap ng daan patungo sa kaligtasan. Matapos umalis ng mga 600 metro mula sa makulay na altar, mas malapit na ang distansya sa pinagmulan ng liwanag, mukhang natitira na lamang ang mga 500 metro. Hindi na makapaghintay ang lahat, patuloy silang naglakad pasulong. Matapos umalis ng mga 600 metro mula sa makulay na altar, mas malapit na ang distansya sa pinagmulan ng liwanag, mukhang natitira na lamang ang mga 500 metro. Mukhang natitira na lamang ang mga 500 metro. Hindi na makapaghintay ang lahat, patuloy silang naglakad pasulong. Sa ilalim ng madilim na langit, ang malamig na hangin ay humihip ng banayad. Matapos maglakad ng higit sa 100 metro, lalong lumapit ang distansya sa pinagmulan ng liwanag. Sa puntong ito, may isang tao na sumigaw ng takot, napansin ang isang bumagsak na estruktura, tila isang sinaunang pavilion, na gumuho sa paglipas ng panahon. Tila isang sinaunang pavilion, na gumuho sa paglipas ng panahon. May nagpatayo ng pavilion, ibig sabihin ay may mga tao sa planetang ito, tiyak na makakahanap tayo ng daan patungo sa kaligtasan. Tiyak na makakahanap tayo ng daan patungo sa kaligtasan. Ito ay Mars. Bakit may estruktura ng tao? Ang hangin, temperatura, gravity, halos pareho sa Earth, tila isang disyerto lamang sa Earth. Ito ay Mars. Bakit may estruktura ng tao? Ang hangin, temperatura, gravity, halos pareho sa Earth, tila isang disyerto lamang sa Earth. Kahit na labis na nadismaya, hindi nawalan ng pag-asa ang lahat, marami silang katanungan. Marami silang katanungan. Kung nakatagpo tayo ng Dragon Bones, ano ang mga ito? Maaaring ito ay isang natatanging lugar sa Mars. Maaaring ganun nga. Dito ay may isang malaking makulay na altar, na maaaring magdala ng 9 na Dragon Bones at mga coffin. Hindi mali na tawaging lugar na ito ay isang lupain na selyado ng Diyos. Maaaring ganun nga. Dito ay may isang malaking makulay na altar, na maaaring magdala ng 9 na Dragon Bones at mga coffin, hindi mali na tawaging lugar na ito ay isang lupain na selyado ng Diyos. Maaaring ganun nga, dito ay may isang malaking makulay na altar, na maaaring magdala ng 9 na Dragon Bones at mga coffin, hindi mali na tawaging lugar na ito ay isang lupain na selyado ng Diyos. Kung ang ating hinala ay totoo, ito ay isang natatanging lugar sa Mars, kung gayon ang ating espasyo para sa pamumuhay ay tiyak na hindi malaki. Kung ang ating hinala ay totoo, ito ay isang natatanging lugar sa Mars, kung gayon ang ating espasyo para sa pamumuhay ay tiyak na hindi malaki. Nang sabihin ito, lahat ay tahimik.
Kung ang lugar na ito ay isang maliit na lupain sa Mars, mayroon ba tayong daan palabas? Nang sabihin ito, lahat ay tahimik. Kung ang lugar na ito ay isang maliit na lupain sa Mars, mayroon ba tayong daan palabas? Ang puso ng lahat ay naguguluhan, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanilang buhay at hinaharap, walang sino man ang makapagpigil. Isang kaibigan na babae ang biglang sumigaw ng malakas, sa ilalim ng madilim na langit, ang sigaw na iyon ay umabot ng napakalayo. Anong nangyari? Nagbago ang kulay ng mukha ng lahat, nagmadali silang magtanong. Bungo, isang bungo ng tao. Ang kaibigan na babae ay namutla, ang kanyang katawan ay nanginginig, unti-unting umatras. Ang kaibigan na babae ay namutla, ang kanyang katawan ay nanginginig, unti-unting umatras. Malapit sa pavilion, isang kalahating puting bungo ang nakalantad sa mga bato, na kanina ay nadaganan ng kanyang paa, hindi nakapagtataka na siya ay natakot. Lahat ng mga kaibigan na lalaki ay lumapit at pumalibot, si Vince ay ginamit ang kanyang paa upang hilahin ang bungo mula sa lupa. Ito ay isang bungo ng isang may sapat na gulang, hindi alam kung gaano nakatagal ito, halos nabubulok na. Ang labas ay matagal nang hindi na maliwanag, at puno ng mga magaspang na bitak. Ang nakakagulat ay sa bungo ay may isang napakabilog na butas, kasing laki ng isang daliri, tila tinaga ng isang matalim na bagay, at ang paligid ng butas ay napaka-smooth. Mukhang puno ng mga hindi alam na pagbabago ang lugar na ito, kahit na ito ay isang tuyong bungo, na naiwan mula sa maraming taon na ang nakalipas, mas mabuti pa rin na maging maingat tayo. Ang kakaibang kapaligiran, na hindi matukoy ang uri ng mga salik, ay nagdudulot ng panginginig. Ano ang nasa unahan? Sa ilalim ng malabong madilim na langit, ang mga bituin at buwan ay hindi masyadong maliwanag, maaari laman. Maraming taon na ang nakalipas, mas mabuti pa rin na maging maingat tayo. Ang kakaibang kapaligiran, na hindi matukoy ang uri ng mga salik, ay nagdudulot ng panginginig. Ano ang nasa unahan? Sa ilalim ng malabong madilim na langit, ang mga bituin at buwan ay hindi masyadong maliwanag, maaari lamang makita ng malabo. Isang malabong anyo sa unahan, tila mga piraso ng batong nag-uumapaw, hindi pantay-pantay, at may mga ngipin. Nang lumapit sila, lahat ay napamangha, ito ay isang guho. Sa unahan ay isang maliit na bahagi lamang, habang mas malayo, mas malaki ang guho. Mga pader na gumuho, mga sirang ladrilyo, tila nagsasalaysay ng isang lumang kwento na hindi alam ng iba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa gabi, ang lugar na ito ay tila napakatahimik. Kung ikukumpara sa nakaraang disyerto, ito ay mga napakalaking palasyo, ngunit ang tanawin ay labis na malungkot. Ng iba, sa ilalim ng liwanag ng buwan sa gabi, ang lugar na ito ay tila napakatahimik. Kung ikukumpara sa nakaraang disyerto, ito ay mga napakalaking palasyo, ngunit ang tanawin ay labis na malungkot. Ito ay isang napakalaking guho, napakalawak ng sukat, lahat ay itinayo mula sa matitibay na batong buhangin. Maaring isipin kung gaano kalaki at kadakila ang palasyo noong mga panahong iyon. Ang pinagmumulan ng liwanag ay nasa dulo ng guho, sa likod ng isang gumuho na pader. Nasa Mars ba tayo? Dito ba ay dati nang may isang malaking complex ng mga palasyo? Gaano karaming tao ang kinakailangan upang matapos ang isang ganitong dakilang proyekto? Ano ang dahilan kung bakit ito naging guho? Lahat ng mga malaking estruktura ay gumuho. Halos mabilis na nakalimutan ng lahat ang takot. Ang napakalaking guho sa harap nila ay nagdulot ng walang katapusang paghanga. Ngunit talagang nasa Mars sila, ang lahat ng ito ay lampas sa imahinasyon. Si Chris Wu ay kalmadong nagsabi, sa katunayan, wala namang kakaiba, marami tayong naranasan ngayon, ayon sa karaniwang pag-iisip, ito ay mga bagay na hindi dapat mangyari, kung may magsasabi sa akin ngayon na ang napakalaking guho na ito ay isang labi ng langit, hind. Si Chris Wu ay kalmadong nagsabi, sa katunayan, wala namang kakaiba, marami tayong naranasan ngayon, ayon sa karaniwang pag-iisip, ito ay mga bagay na hindi dapat mangyari, kung may magsasabi sa akin ngayon na ang napakalaking guho na ito ay isang labi ng langit, hindi ako magugulat. Sa katunayan, wala namang kakaiba, marami tayong naranasan ngayon,
Ayon sa karaniwang pag-iisip, ito ay mga bagay na hindi dapat mangyari. Kung may magsasabi sa akin ngayon na ang napakalaking guho na ito ay isang labi ng langit, hindi ako magugulat. Kung may magsasabi sa akin ngayon na ang napakalaking guho na ito ay isang labi ng langit, hindi ako magugulat. Labi ng langit, posible. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo pa tayo ng long tea, buto ng dragon. Si Vince ay humanga at nagsabi, labi ng langit. Posible. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo pa tayo ng long tea, buto ng dragon. Labi ng langit. Posible. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo pa tayo ng long tea, buto ng dragon. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay napahinto. Ang labi ng langit, hindi ito maaaring ituring na walang kabuluhan. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay napahinto. Ang labi ng langit, hindi ito maaaring ituring na walang kabuluhan. Ang labi ng langit, hindi ito maaaring ituring na walang kabuluhan. Ang pinagmumulan ng liwanag ay nasa harap, sa likod ng gumuho na pader na sumasayaw, nagbigay ng isang bilog ng malambot na liwanag, na may pakiramdam ng malabo at banal. Kabuluhan. Ang pinagmumulan ng liwanag ay nasa harap, sa likod ng gumuho na pader na sumasayaw, nagbigay ng isang bilog ng malambot na liwanag, na may pakiramdam ng malabo at banal. Ano ba talaga ito? Ang liwanag ay kumikilos sa loob ng sinaunang guho, na nagpasidhi sa kalungkutan ng gumuho na pader, na nagdulot ng isang pakiramdam ng misteryo na walang kapantay. Crack, crack, crack. Ang tunog ay umabot ng malayo nang may isang tao na tumapak sa isang tile na nagdulot ng pagkabasag nito, sa malawak na kalangitan ng gabi. Ang tunog ay umabot sa bawat gumuho ng palasyo, sa wakas ay lumampas sa hangganan ng guho. Ang gumuho na pader sa harap ay kahit na nasira ng kaunti, may taas na mga 4.5 metro, hindi mo alam kung gaano ito kadakila noon. Gusto kong makita kung ano talaga ang pinagmumulan ng liwanag na ito. Maingat na lumibot ang grupo sa napakalaking gumuho na pader, pumunta sa dulo ng guho, at sa isang iglap ay naramdaman ang isang presensya na nagbigay ng kapayapaan sa buong katawan. Tila may isang sinag ng banal na liwanag na dumaan sa kawalang hanggan, lumitaw sa mga mata ng lahat. Isang sinag ng banal na liwanag na dumaan sa kawalang hanggan, lumitaw sa mga mata ng lahat. Lahat ay lumampas sa guho, lumitaw sa likod ng gumuho na pader, at malinaw na nakita ang pinagmumulan ng liwanag sa harap. At malinaw na nakita ang pinagmumulan ng liwanag sa harap. Mga 50 metro ang layo, isang sinaunang templo ang tahimik na nakatayo doon, Tonthang Sifat, isang ilaw na parang butil ng munggo. Isang ilaw na parang butil ng munggo. Sa harap ng sinaunang templo, isang matibay na puno ng body na parang kate. Ang buong katawan ay tuyo, mga 2 hanggang 3 metro mula sa lupa, may mga 5 hanggang 6 dahon na berde, bawat isa ay malinaw at kumikislap. Ang liwanag ay kumikislap, parang diamante. Kabanata 14, Dakilang Lubi ng Ulan. Isang sinaunang templo ang lumitaw sa dulo ng guho, tahimik at walang ingay. Napakaliit ng sukat, hindi maaring sabihing ito ay malaki. Isang maliit na anti-gang templo. May isang estatwa ng Buddha na gawa sa bato na nakatayo sa loob, natatakpan ng alikabok, at isang ilaw na gawa sa tanso na kumikislap na naglalabas ng mga patak ng liwanag. Sa harap ng templo ay may isang matandang puno ng body na napakataas, na kayang yakapin ng 6 o 7 tao ngunit hindi pa rin kayang maubos. Ang katawan ng puno ay luma at tila nalalanta, kung hindi dahil sa 5 o 6 na dahon na berde at nagniningning na nakadapo sa itaas nito, ang buong puno ay tila patay na. Ang templo at ang puno ng body ay magkasama at tila may isang sinaunang estilo na umaagos, na para bang pinaparamdam sa mga tao ang malabo at patuloy na pagdaloy ng panahon at ang pagbabago ng mga taon, na nagdudulot ng pakiramdam ng katahimikan at walang katapusang kalungkutan. Pagdating sa lugar na ito, lahat ay nahirapang pigilin ang kanilang pagkabigla, dahil ang malaking complex ng palasyo sa likuran ay matagal nang naging guho, ngunit ang maliit na anti-gang templo na ito ay nananatiling buo, na nagdudulot sa mga tao ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Bakit may ganitong anti-gang templo? Ang ilang natitirang dahon ng puno ng body ay tila may kumikislap na berdeng liwanag.
Ang puno ng Bodhi ay maaaring ituring na puno ng Buddha, na may malalim na koneksyon sa pinagmulan ng Budismo. Ayon sa alamat, mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas, si Siddhartha Gautama ay nagkaroon ng lubos na pagkaunawa sa ilalim ng isang puno ng Bodhi, na nagtagumpay bilang Buddha. Ang puno ng Bodhi na nasa harapan ay nakikipag-ugnayan sa templo, pareho silang may kahangahangang anyo, na hindi may iwasang magdulot ng pagkabigla. Bakit parang may isang ilog ng kasaysayan na nagsisimulang umagos? Ang lahat ng ito sa aking harapan ay tila walang kapantay, na parang dumaan sa pag-aantala ng kasaysayan. Ang distansya na 50 metro ay napakaikli, kaya't mabilis na nakarating ang lahat sa malapit, at sa puso ng bawat isa ay umusbong ang isang kakaibang pakiramdam, na parang nakikita nila sa kanilang harapan ang isang sinaunang larawan ng kasaysayan. Ang amoy ng mga taon ay pumapaligid sa lahat ng dako. Ito ba ay isang templo kung saan nananatili ang Diyos? Hindi ba't mayroong pagkakaroon ng Buddha sa mundong ito? Kahit na ang templo ay matagal nang napabayan, nararamdaman pa rin ang kapayapaan at katahimikan ng mga tanawin ng Buddha. Isa. Buddha, Siddhartha Gautama Buddha. Ang Antaegang Templo ay tahimik at walang ingay, napakamapayapa. May isang plaka ng tanso na may nakasulat na mga salita sa ibabaw. Ang napabayan na Antaegang Templo ay may isang piraso ng kalaw-angin na plaka ng tanso, na may nakaukit na 4 na sinaunang titik, na parang mga dragon at ahas na umiikot, puno ng mabuting hangarin. Ito ay nananatiling nakasulat sa zongding na mga titik, komplikado at mahirap makilala, ngunit ang salitang dakila ay madaling makilala. Marami ang makakahula kahit hindi nila alam ang zongding na mga titik. Ang huling titik ay Tao. Si Chua ay may kaunting kaalaman sa zongding na mga titik, at nakilala ang huling titik. Ang 4 na titik na ito ay dakilang luwalhating templo. Sa pagkakataong ito, binasa ni Chris Wu ang 4 na titik. Walang sino man sa mga narito ang hindi nagulat. Lahat ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Dakilang luwalhating templo. Hindi ako nagkakamali. Paano ito posible? Sa alamat, ang dakilang luwalhating templo ay tahanan ng Buddha, ang pinakamataas na banal na lugar ng Budismo. Ngunit, ang napabayan na Antaegang Templo na ito ay napakaliit, walang anumang malawak na presensya, tanging isang Antaegang silid lamang. Paano ito maaaring tawaging dakilang luwalhating templo? Nakita na nila ang 9 na katawan ng dragon na humihila ng kabaong, ang lahat ay handa na sa kanilang isipan, halos naniniwala na sa pagkakaroon ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat pa rin sila, isang Antaegang templo sa Mars na tinatawag na dakilang luwalhating templo. Ano ang kahulugan nito? O baka, magkakaroon ng maraming bagong kaalaman tungkol sa maraming kasaysayan at alamat, at ang isang bahagi ng misteryosong tabing ng isang sinaunang kasaysayan na nawasak ay mahahayag. Ang tunog ng Buddha na nagtuturo, parang tunog ng kulog. Ito na ang dakilang luwalhating templo. Ang Antaegang templo na ito ba talaga ay ang templo sa alamat? Kung ang hula ay totoo, walang duda na ito ay may napakalaking epekto. Isang Antaegang templo na natatakpan ng alikabok sa Mars, isang lugar na puno ng pulang lupa at mga bato, ay may napakalalim na pinagmulan. Habang patuloy na pinagmamasdan, lalo pang nadarama ng lahat ang kahangahangang katangian ng Antaegang templo na ito. Ang likuran ng langit na dati napakalakas, napakalaki at malawak, ngunit sa huli ay nawasak, naiwan na lamang ang mga piraso ng ladrilyo. Ang Antaegang templo na ito ay tila sira, ngunit nananatiling nakatayo, bumubuo ng isang kakaibang paghahambing. May puno ng Bodhi na kasama, isang Antaegang ilaw ng Buddha, isang maliit na ilaw na kasing liit ng butil ng gisantes, sabay na karaniwan at tahimik na hinaharap ang pagsubok ng panahon, tanging ang salitang totoo, ang nananatili, ang mga palamuti ay mga ulap at hangin lamang. Isang ilaw, isang Buddha, isang templo, isang puno, sa malayo ay tila isa, nananatili sa mundo. Lahat ng ito, parehong mapayapa at tahimik, ay nagdudulot sa mga tao ng pakiramdam na parang may malamig na hangin ng tagsibol, na tila may mga malabong. Lahat ng ito, parehong mapayapa at tahimik, ay nagdudulot sa mga tao ng pakiramdam na parang may malamig na hangin ng tagsibol,
na tila may mga malabong tunog ng pagdarasal na umaabot. Kung ito talaga ang dakilang luwalhating templo sa alamat, ang matandang puno sa harap ng templo ba ay ang puno ng Bodhi na nandoon si Chris Wu nang siya ay nagkamalay? Paano ito posible? Ito ay isang alamat lamang ng relihiyon. Paano mo talaga maisip na 2,500 taon na ang nakalilipas, si Chris Wu ay tahimik na umupo sa ilalim ng isang puno sa Mars sa loob ng 7 araw at 7 gabi, at sa huli ay naging Buddha? Mula sa mga karanasan natin, walang imposible. Ang lahat ng naranasan ng mga tao dito ngayon ay tila isang panaginip, ngunit ito ay isang katotohanan na 100%. Sa pagkakataong ito, biglang lumakad si Chris Wu pasulong, si Vince ay sumunod sa kanya, at ang dalawa ay direktang pumasok sa loob ng Anti-Gang Templo. Kasabay nito, si Chua ay mabilis na sumunod, at si Vincent ay sumunod din sa loob ng Anti-Gang Templo. Sa likuran, si Vander ay tila naaalala ang isang bagay, biglang nagbago ang kanyang mukha, at mabilis na tumakbo. Ang iba pang mga tao ay tila nagising mula sa isang panaginip, kung ang lugar na ito ay ang dakilang luwalhating templo, kung gayon ito ay tahanan ng Diyos, kahit na ito ay matagal nang napabayan, natakpan ng makapal na alikabok, ngunit ito ay isang pambihirang lugar. Ang Anti-Gang Templo ay napakaliit, tanging isang silid ng Buddha, ganap na walang laman, halos walang anuman. Si Chris Wu ay direktang lumapit sa estatwa ng Buddha na gawa sa bato, gamit ang isang kamay ay inangat ang ilaw na gawa sa tanso sa tabi. Ang ilaw na tanso ay napaka-ordinaryo, walang kakaiba, ang anyo ay napaka-antigo, ngunit nang hawakan ito, mainit at kaaya-aya, walang malamig na tigas ng metal, sa halip ay parang humahawak ng isang piraso ng mainit na jade. Ngunit ang nakakagulat ay sa loob ng Anti-Gang Templo na puno ng alikabok, ang Anti-Gang ilaw na tanso ay walang kahit isang butil ng alikabok, parang ito ay may kakayahang ihiwalay ang alikabok. Ang templong ito ay tiyak na hindi pa nalinis sa maraming taon, ang alikabok ay naipon sa isang makapal na layer, ngunit ang Anti-Gang ilaw ay nakaiwas sa alikabok, nananatiling maliwanag tulad ng dati, na nagdulot kay Chris Wu ng pagkabigla. Paano ito patuloy na nagniningning mula pa noong sinaunang panahon hanggang ngayon? Talagang malinis, bukod sa estatwa ng Buddha na gawa sa bato at ang tanso na ilaw, wala nang ibang bagay. Si Vince ay tumingin sa paligid, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita na ibang bagay. Sa pagkakataong ito, si Chua na nasa likuran ng dalawa ay pumasok, at isang paang tumapak sa makapal na alikabok, nagpalipad ng isang mangkok na bato na nagbigay ng tunog na klang. Kasabay nito, pumasok na rin si Vander at ang iba, lahat ay tahimik na naghanap. Sa simula, ang lahat ay hindi pa nakakaalis sa kanilang karaniwang paraan ng pag-iisip, patuloy na naguguluhan habang pinagmamasdan ang Anti-Gang Templo, at ginagamit pa rin ang kanilang isipan mula sa kanilang panahon sa Earth upang pag-isipan ang lahat. Uloy na naguguluhan habang pinagmamasdan ang Anti-Gang Templo, at ginagamit pa rin ang kanilang isipan mula sa kanilang panahon sa Earth upang pag-isipan ang lahat. Hanggang sa si Chris Wu ang unang kumilos, bigla silang naisip, na sila ay nasa isang ibang planeta, at nasa isang lugar na may mataas na posibilidad na tahanan ng Buddha sa alamat, ang dakilang luwalhating templo, maaaring may mga bagay na iniwan ng Diyos. Sa loob ng Anti-Gang Templo, si Chris Wu ay hawak ang tanso na ilaw sa kanyang kamay, na walang kahit isang butil ng alikabok, bawat patak ng liwanag ay banayad na nagliliwanag, na nagdudulot ng liwanag na kumikilos sa buong loob ng templo. Biglang, narinig ni Chris Wu ang isang tunog ng pagdarasal na tila nagmumula sa langit. Sa simula, inisip niya na ito ay isang ilusyon, ngunit ang tunog ng Buddha ay nagsimulang lumakas, umiikot sa paligid ng lumang templo, parang isang malaking kampana na umaalog, solemn, napakalaki, kahanga-hanga, at mahiwaga. Bigla, ang alikabok sa loob ng lumang templo ay lumipad, ang lugar ay naging maliwanag at malinis, at pagkatapos ay may 6 na salita ng mantra na umabot sa kanyang pandinig, ma, ni, ba, hong. Ma, ni, ba,
Hong, anong nangyayari sa iyo? Ang boses ni Vince ay umabot sa tainga ni Chris Wu. Sinisikap nitong gisingin siya sa pamamagitan ng pag-uga sa kanyang balikat. Parang nagising si Chris Wu mula sa isang panaginip. Wala namang tunog ng Buddha. Wala namang pagdarasal. Ang lumang templo ay nananatiling tulad ng dati. Natatakpan ng makapal na alikabok, at tila hindi narinig ng iba. Totoo bang ito ang Tylee MT? Bulong niya sa sarili, bagaman ito ay sandali lamang, bakit tila napakatotoo? Ito ay nagbigay daan sa kanya na mag-isip ng masinsinan. Totoo bang ito ang Tylee MT? Bulong niya sa sarili, bagaman ito ay sandali lamang, bakit tila napakatotoo? Ito ay nagbigay daan sa kanya na mag-isip ng masinsinan. Tumingin si Chris Wu sa lumang tanso na ilaw na nasa kanyang kamay, ngunit wala siyang naramdaman na anumang espesyal. May mga ukit na disenyo, natural na sinauna, at walang kakaiba, walang anumang hindi pangkaraniwan. Bowdoan, isang kaibigang lalaki ang nakahanap ng isang lumang bowdoan mula sa isang banta ng abo, na hindi pa rin nawasak ng panahon. Hindi nagtagal, may isang babaeng kaklase na nakahanap ng isang piraso ng rosaryo mula sa ilalim ng makapal na alikabok, na sa kabila ng paglipas ng panahon ay hindi nasira. At nang maalis ang alikabok, ito ay nagbigay ng banayad na liwanag. Kasabay nito, si Kate ay nakakita ng kalahating piraso ng Mach NGU sa alikabok sa harap ng estatwa ng bato, na may mga ukit ng 3 bodhisattva, na maaaring solemn o mapagbigay, at napakabuhay na buhay. Sa puntong ito, ang isip ni Chris Wu ay puno ng mga katanungan, kung ito nga ay tunay na Tylee MT na nasa alamat. Ito ay isang lugar na itinapon ng mga Diyos, at lahat ng mga bagay na nahukay dito ay hindi pangkaraniwan. Fuang, si Vincent ay tila nakatagpo ng isang bagay, nagbigay ito ng tunog na metal na umuugong, na nagpalabas ng alikabok mula sa sulok, revealing isang nabasag na tanso na kampana na kasing laki ng kanyang kamay, nawawala ang isang bahagi ng dingding ng kampana, at may sinaunang anyo. Fuang. Inalag niya ang tanso na kampana, at agad na may umabot na tunog ng kampana na umaabot sa mga tainga, na parang tunog ng Buddha na nagpapakalma sa isip ng iba. At agad na may umabot na tunog ng kampana na umaabot sa mga tainga, na parang tunog ng Buddha na nagpapakalma sa isip ng iba. Ang isip ni Chris Wu ay naputol, hindi niya mapigil ang tumingin muli sa tanso na kampana, na may mga ukit ng mga ulap na lumilipad, may mabuting hangarin, at tila may dalang espiritu ng Buddha. Si Vince ay tahimik na bumulong, siya ang unang pumasok sa lumang templo, ngunit wala siyang natagpuan, kaya't maaari lamang niyang sabihin na hindi siya pinalad. Kasabay nito, si Tina ay nakahanap ng kalahating piraso ng NGOCNHUY sa ilalim ng estatwa ng bato, nilinis ang alikabok, at ang natitirang hiyas ay nagbigay ng kumikislap na liwanag. Ang lumang templo ay tila ganap na walang laman, ngunit may ilang tao sa alikabok na nakahanap ng mga bagay, at ang iba ay mabilis na nagsimula ng kanilang paghahanap.